Ayan, oh. Eto na. Oh, OBP accomplishment report by the numbers. So, 3 million. Commuter served via libreng sakay. Wow. Oh, tree planted. Trees planted since 2022. Oh, students given school and dental kits. Wow. Oh, 90% budol to ah. Oh, 350 families aid by disaster operation. Oh, individuals given medical assistance. Ayan na, may mga numbers po yan ha. Beneficiaries of rice program and food trucks. Oh, families given funeral, entrepreneur support, entrepreneur supported. Oh, ito si Umar Raramillo daw. Baka ikaw. Nag-comment yung isang DDS. Oh. DDS siguro, anong grupo to? Tignan nyo to, 990% talaga budol. Oh, yung OBP, asan na? Oh, ito, pupunta-punta sa kung saan may patay, pupunta doon. Ano yan? Ano yan? Nagbibidgel? Yung ating vice presidente, wala na siya sa kanyang opisina. Nasa work from home na, pero pag may kung saan may patay, oh, nandoon nagbibidgel. Anak naman ng buhay. Oo. Pumunta na naman. Oh, nandun po siya. Pumunta po. Tapos pag ang iba naman ang pumunta, pag sa kabilang grupo ngayon pumunta, baka Kampink man, Dilawan man, o kung PBBM groups, maraming nagagalit. Pero pag ang ating Vice President nandoon, wala nagagalit. Anak ng buhay naman talaga. Ano to? Nagbibidye lang? Ano yan? To cover up lang something. Oh, para picture-picture, may simpatya. Alam ko naman pag pumupunta po tayo sa may mga lamay, sa ano, nakikisimpatya tayo. Kino-comfort natin yung family na nawalan. Pero pag ganyang usapin, no, mga kababayan, mga kasubaybay, sana naman. Sana naman. 'Di ba po? 'Wag naman po tayong mambudol sa ating inang bayan, lalo na sa ating kababayang mga Pilipino. Oh, tapos anong sabi ng ating VP Presidente? Vice Presidente 'no, kasalanan pa ni Bongbong Marcos, kasalanan ng ng administrasyon. Bakit hindi ba siya part ng administration? Hindi ba siya part ng government, ng governance ng ating inang bayan? 'Di ba parte din po siya, Sir Saldico? 'Di ba? Para ring si Diwata kapatid ba anak ng buhay talaga. Hmm. Tapos, overprice yung mga computer. Walang pangsahod daw sa guard kaya nakapasok ang mga balasubas na estudyante na marel. Sino ba yung naglustay? Sino ba yung DepEd secretary? Mga kababayan, mga kasubaybay, ha? Sino ba yung secretary? Gawin nilang santos yung mga namaril sa Tacloban. Oo nga eh. Pero sa akin, gawin kong abo yun eh, pag nahuli ko eh. Diba mga kababayan? Baka gawing santo daw. Itong namaril na naman. Ang sinisisi na naman dito, human rights. Sa sobra ng human rights, sa sobrang child protection, ayan mga kabataan yun gumagawa ng ay nako. Sorry. Baka si Father Plabe na naman daw, baka mag-aano na naman. Pero para sa akin kailangan talaga ng maparusahan 'yan, mga kabataan na 'yan. Pero ang unang sisisihin hindi yung mga kabataan, para sa akin, ang unang masisisi talaga mga magulang, kakulangan sa guidance, kapabayaan po 'yan. Bakit nagkakaganyan ang mga kabataan? Tulad nito, budol 'to, itong OBP accomplishment report. Para sa akin yung accomplishment may pumutok ang giyera sa Iran, unang putok nandun siya sa Thailand. Wala po akong galit sa ating EBP Inday Sara, pero yung responsibility sana o kung i-compare natin kay dating presidente, dating vice presidente Leni Robredo, 'di ba? Binabastos siya ni former President Digong. Pati personal life niya binabastos pero nananatili siya sa tabi ng presidente dahil siya ay vice presidente.
Pero ito ngayon, because of pride or because siguro dahil nakulong ang kanilang ama na ating former president, kaya masakit din sa kanilang damdamin. Pero tayuan mo yung pagiging vice presidente mo sa bansang Pilipinas, hindi lang sa mga gusto mo lang na lugar na puntahan. Oh, pumunta nga siya sa Pangasinan, bakit hindi siya makapag-duty? Personal sa Office of the Vice President. Bakit laging work from home? 'Di ba po mga kababayan, tapos sisisihin mo yung gobyerno dahil, sa kakulangan daw kaya nagkagano'n. Kaya she truly cares about, sa mga namatay. Tama naman na lahat naman tayo nagki-care, eh. Pero isisisi mo sa gobyerno. Tapos ito yung OBP, accomplishment, budol. Oh, kung sa panahon ni former President, Irap Estrada may Jose Velarde. Oh, sa panahon naman ni, President Gloria Arroyo may Jose Pidal, oh. Sa panahon naman ng ating, presidente ngayon may Piatos, Mary Grace Piatos. Anak ng buhay. 'Di ba, nakikita niyo 'yan? Budol, eh, 'no? Binubudol tayo, eh. Oo, sige gagawin mo akong bagman, pero ikaw yung isisilid ko sa bag na 'yon. Ide-deliver ko talaga sa pamilya mo. Ha? Sabi ni Saldico, ballpoint, kung uuwi daw siya ng Pilipinas, gagawin niya daw akong bagman. Pero ang sabi ko naman, siya yung, isisilid ko. Akong bagman niya, eh. Siya yung isisilid ko tapos ide-deliver ko sa pamilya niya. Totoo 'yan, seryosong usapan. Hmm, hindi ako bibiro, katawa-tawa lang ako dito. Oh, 'di ba budol, eh, 'no? Oh, pati sino pa yung senador dati, si Senador Laila de Lima 'no, bago nakulong may mga ano pang skandal, 'di ba? Oh, pinunani pinunadi ni former President Digong pati personal life. Oh, hindi mo na dapat pasukin yung personal life ng isang tao, eh, para ipahiya mo siya, eh. Tapos 'pag sila ang napahiya, mga kababayan, mga kasubaybay, mga ka-sponsor o mga ka-ballpoint, 'no, ay magagalit. Oh, anong ginagawa nila? Ikaw ay, gagawin ka nilang, "Oh, ikaw ay adik, ikaw ay drogista." 'Yun ang gagawin nila. Oh, ipapapatay ka nila. Isang command lang, eh. Hawak nila yung batas, eh. Oh, anong nangyari ngayon kay Sir Andaya, 'di ba? Oh, lahat ng kumakalaban dati sa dating administrasyon pinapatay. Ngayon naman ang administrasyon ngayon minumura, anak ng buhay. 'Di ba? Kita niyo? Hmm. Binababoy nila yung batas noon. O hanggang ngayon binababoy nila yung presidente. Nakikita niyo ba 'yan mga kababayan, mga kasubaybay? O kung gaano sila mangbaboy, anak ng buhay. O nakikita niyo ba 'tong OBP accomplishment? O saan ba ngayon ito? O ultimo lugaw, 'no, mga kababayan, mga kasubaybay, 'no, kailangan mo pang pumirma bago ka makakain ng lugaw tapos ipepresenta niyo ito, 3 million commuter serves via libreng sakay. Oh, naalala niyo ba yung libreng sakay noon? Na hindi pa pala nabayaran, 32 million 'yun, 32 billion na hindi nabayaran yung mga bus, operators na 'yon. Oh, nung panahon ni former President Digong, pati yung gasolina, sisisi na naman sa presidente. Bakit ba nung panahon ni President Digong, anong sabi niya? Hindi niya kayang, anuhin yung pagtaas ng gasolina. Hindi na po pababa ng pababa yung bilihin niyan, pataas na ng pataas. Hindi po natin kailangan magbangayan sila, kundi kailangan natin magtulungan sila, 'di ba? 'Di ba, mga kababayan? Oh, anak ng buhay talaga, Ma'am Askim, oo. Bago ka makakuha ng lugaw may pirma pa. Oh, ano pa nila gusto, may ID pa. Oh, tapos itong nakaano dito, individuals given
medical, assistance. So, ang laki. Oh, may ano pa daw, kung ano-ano pa dito, may entrepreneur supported pa. Nasaan na ba 'yon? Parang COVID lang, eh, 'no? Libreng PPE pero binebenta pa. Wow, ha? Wow, ha? Anak naman ng buhay, 'no? Ano 'to, lokohan, mga kababayan, mga kasubaybay? Parang naglolokohan lang tayo, eh, 'pag ganito, eh, 'no? Puro puna kay PBBM pero yung kanilang mga ginagawa dati walang pumupuna dahil wala, tegi ka kaagad. Yung, mangyayari sa'yo, 'wag tularan, may karatula pa o lalagyan ka nila ng karatula, 'wag tularan, ano, adik, pero yung sintomas nasa kanila. Normal ba 'yan yung isang vice presidente siraan mo yung presidente? Palakpakan dahil gusto mo lang palakpakan ka ng tao sa paligid mo. Oo, 'to mabait 'to, maano 'to. Oo, ganyan ba dapat ang future, president daw kuno ng, next, 2028 election? Ang gawin mo ay para sa kapakanan ng inang bayan, hindi sa kapakanan niyo lang para mang-mindset ng taong bayan. Na kuno kayo ang magagaling tapos magre-report kayo ng ganito? Anak may ay naku. Sorry, baka may mag-chat na naman sa akin na 'wag banatan baka for safety ko, ha, mga kababayan, mga kasubaybay. Baka maka-receive na naman tayo ng threat nito, ha. Yan lagi, eh, 'no, 'pag may nanonood na mga ano dito, magcha-chat yan, may threat agad, 'di ba? Galit sila sa patayan, pero ang patayan noon sa EGK hindi sila galit. May mga advantages at disadvantages naman 'yan. Kaya hindi perpekto talaga ang government kahit saan. Pero yung luging-lugi talaga yung taong bayan, eh, dahil sila halos mga buaya, eh. 'Di ba po? Oh, unexplained wealth daw ni Marcos. Bakit ito, unexplained the bank accounts? Ng buhay 'no? Ang respeto hindi mo makukuha sa pagiging astig o pagiging palamura. Mumurahin mo yung presidente, hindi gano'n. Ang respeto ay marunong kang rumespeto sa kapwa mo tao, dun mo makukuha ang respeto nila. Pero kung parehas kayo ng utak, ulaga, eh di ulaga din. Anak ng buhay naman talaga, oh. Ayun, oh. Ayan, oh. Mga kababayan, mga